Ang topic natin ngayon ay nirequest ng ating kaibigan at taga-subaybay na si Puerte Erwin John M. At ang kanyang tanong ay tungkol sa Engineering Units o Engineering Combat Battalion ng Philippine Army. Pero bago tayo magpatuloy, huwag niyong kalimutan pindutin ang subscribe button para lagi kayong updated. Gaya sa tanong ni Puerte Erwin John M., ang engineering units ay napakahalaga sa lahat ng armed forces sa buong mundo. Sila ay kilala sa paggawa ng pontoon bridge. Ang ibig sabihin sa pontoon ay yung tulay na lumilitaw. Kilala sila sa tinatawag na clearing hazards in amphibious landing. Kasama na sa kanilang duties ang pagsiserve bilang sappers, gaya ng breaching fortification, demolition, bridge building, clearing minefields, preparing field defenses, at ang pag-construct ng mga kalsada at airfield, kasama na ang pag-repair at pag-train din. At sila ay armado o fully armed dahil nagsisilbi din sila bilang provisional infantry. Ang pakikipaglaban ay kanilang pangalawang misyon. Ang Philippine Army ay may 5 na engineering brigades. Sila ay responsable sa lahat na engineering supports gaya ng construction of army facilities and counter mobility operation. Ang 5 sa mga engineering brigades ng Philippine Army ay ang mga sumusunod: ang 51st Engineering Brigade at ang 52nd Engineering Brigade at ang 53rd Engineering Brigade at ang 54th Engineering Brigade at ang 55th Engineering Brigade. At ang Philippine Army ay may mga bago at modernong heavy equipment engineering na ina-acquire, at isa nito ang Armed Vehicle Land Bridge. Ito ay gawa ng Elbit IMI Joint Assault Bridge. Ang Elbit ay isang Israeli defense company na kung saan mayroong 2 unit ang Philippine Army na kukunin. Ang Elbit IMI Joint Assault Bridge ay gumagamit ng Leopard 2 Panzer Nail Brax platform sa halip na ang M1 Abrams. Ang project na ito ay kaparte sa Horizon 1 of the Revise of the Armed Forces of the Philippines Modernization Program, at ito ay nagkahalaga ng 1.6 billion piso. At ito ay madideliver sa susunod na taong 2023. Ang pangalawang bagong moderneng equipment na kukunin ng Philippine Engineering Brigade ay ang FNSS Kundos Amphibious Armed Combat Earth Mover or tinatawag na AACA, at ito'y nagkahalaga ng 1.2 billion piso, at kabahagi din ito sa Horizon 1 of the Revise of the Armed Forces of the Philippines Modernization Program, at 6 na units ang kukunin. At ito'y minimanufactured sa bansang Turkey, at ito'y nakaschedule na mai-deliver sa susunod ding taong 2023. At ang pangatlo ay ang Amcraft 100-350. Isa itong mounted mine detection vehicles na mula sa UK o United Kingdom, na kung saan mayroong 4 na units na kukunin ang Philippine Army. Naka-schedule din itong mai-deliver sa susunod na taong 2023. At napakaganda ang mga equipment na ito kasi kaya niyang mag-detect at alisin ang mga landmines may tinanim ng mga kalaban. Ang project na ito ay nagkahalaga ng 138 million piso. At ang pang-apat ay ang tinatawag na CASE o KASA 1650L or Medium Armored Bulldozer, na kung saan mayroong 3 na units ang Philippine Army, at sa kasalukuyan ito ay ginagamit. At ginagamit din ito noong 2017 sa The Battle of Marawi. At ang pang-5 naman ay ang tinatawag na WPAL Dry Support Bridge.
na kung saan dalawa na units ang kukunin ng Philippine Army at ito'y gawa ng UK or United Kingdom at kaparte pa rin ito sa Horizon 2 of the Revise of the Armed Forces of the Philippines Modernization Program na nagkahalaga na aabot na hanggang 1.2 billion piso. At ito inaasahan din na may deliver sa susunod na taong 2023. Ang Philippine Army ay nag-umpisang kumuha ng mga bagong equipment gaya nitong bagong combat bridge capabilities bilang kaparte sa bagong capabilities na inintroduce para mapahusay ang overall performance ng Engineering Combat Unit ng Philippine Army. Ang naranasan ng mga sundalo ng Battle of Marawi noong 2017 laban sa mga ISIS, Maute at Abu Sayyaf, ang trupa ay nahirapan sa pag-abante o pagtawid sa tulay dahil maraming mga sniper ng mga kalaban. Dahil alam ng mga terorista na walang engineering combat bridge equipment ang Philippine Army, kaya ang Battle of Marawi ay nakatulong din para magkaroon ng mga bagong equipment, kaso lang maraming namamatay. Sa nangyaring giyera sa Marawi noong 2017, isa itong game changer. Noong mga nakalipas na taon, tahimik lang ang mga Army engineers sa pag-perform sa kanilang duties, lalo na kadalasan sa giyera ay guerrilla warfare laban sa mga NPA. Pero noong the Battle of Marawi ay ipinakita ng Army engineers ang kanilang warfighting and strategic skills. Kung narinig natin ang Battle of Marawi, maisip natin na ang mga tao ay nagbagbakan at maraming namamatay at mga bahay na nasisira. Ang Philippine Army Engineer Brigade ay nagligtas ng mga tao para magkaroon sila ng bagong tahanan. Inayos nila ang mga nawasak na tahanan. Ang Combat Engineering Battalion ay minsan ay ino-overlook ito sa masa sa panahon ng giyera. Pero napakahalaga na papel na kanilang ginampanan. Iba ang laban o giyera na kanilang ginagawa. Bukod sa pagtulong sa mga sibilyan, sila ay nag-provide at gumagawa ng paraan para makakilos ang mga combat troops sa lugar na kung saan maraming mga roadblocks, mga putik, rubbles at iba pang mga basura na nakaharang. Para makakilos ang mga sundalo, nagbibigay din sila ng solidarity support. Yan ang ginawa ng Philippine Army Engineering Brigade noong Battle of Marawi. At malaking pinagbago ang Philippine Army Engineering Brigade pagkatapos ng Battle of Marawi. Dati kasi ang mga NPA lang laman ang kanilang nakalaban at hindi na kailangan ito ng mga tulay o bulldozer. Pero nung nagkaroon ng Battle of Marawi na kung saan urban warfare ang ginagamit at maraming mga nasisirang gusali na nakaharang sa daan at ang tulay ay nakapahalaga para makatawid ang mga sundalo. Kaya sa susunod ng mga taon, asahan natin na maraming mga bagong equipment ang magsidatingan at mga high-tech pa ito at mga moderno ng equipment para magamit ng Philippine Engineering Units. Dati kasi kawawa ang mga heavy equipments ng Philippine Army. Mayroon silang lumang piso na laging napaplat. Isipin nyo, piso napaplat at walang vulcanizing na tatanggap. Kaya binubumbahan na lang ito gamit ang bumba ng bisiklita. Tingnan nyo to. Oh. At mayroon pang bulldozer na laging tumitire. Kaya binuhat na lang ng mga tao. Gaya nito. Oh. Pero noon yon, ngayon hindi na. Maganda na at high-tech at moderno na ang mga gamit ng Philippine Army Engineering Brigade, lalo na sa susunod na mga taon. Bago tayo magpaalam, i-shoutout natin ang ating kaibigan, Joy Boy. At sa mga nagpa-shoutout, ulit-ulitin nyo lang dahil minsan hindi ko napapansin sa mga comments dahil marami kasi at malabo ng ating mata dahil matanda na tayo. Lalo na pag may naniningil, lalong lalabo ang mata ko. Hanggang sa susunod, maraming salamat.